Glendrish TV. Brogy at Dory dumating na sa Egghead Island. Kilala pala nila si Sun God Nika. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1106 sa scene ni Luffy. Ipinakita nga na napapalibutan pa rin siya ng ilang marines. Hanggang sa bigla na nga siyang nag-transform into Gear 5. At yes, nasa 100% na naman nga ulit itong si Luffy. Sa sumunod na panel naman ipinakita nga itong monologue ni Vegapunk patungkol sa kung paanong pwedeng mapatay ng mga pacifistas itong si Bonnie ngayong pirata na siya. Ine-expect na nga daw ni Vegapunk itong moment na to. Kaya naman may ginawa nga daw siya sa mga pacifistas. Secretly nga daw na si Bonnie ang inilagay ni Vegapunk na pinakamataas sa hierarchy sa pag-command sa mga ito. Mas mataas pa nga daw siya sa mga Gorosei. Ang rason nga ni Vegapunk dito kahit na sino pa daw sa mundo ang pwedeng maging kalaban ni Bonnie hindi nga daw siya ibibitray ng tatay niya. Which is yung tinutukoy nga niya dito itong mga pacifistas. Since mga kamukha nga ito ni Kuma. At dito ipinaalam na nga ni Vegapunk kay Atlas itong impormasyon na to. Na agad rin namang inutos ni Bonnie sa mga pacifistas na huminto na sa pag-atake. At iligtas daw sila sa sitwasyon nila. So nakita nga natin ginawa ito ng mga pacifistas. Imbis nga na sila Bonnie ang aatakihin nila nakita nating biglang nag-iba yung target nila. Itong mga barko nga ng marine sa labas ng Egghead Island bigla nilang pinag-aatake, including itong ibang marines. Nung makita nga ito ni Saturn galit na galit siya. Narealize nga niya yung pagbibitray ni Vegapunk sa kanya. Kaya naman in an instant bigla nga niyang tinuhog itong si Vegapunk sa likuran na parang gumagawa lang siya ng isang donut. Nung makita nga ito ni Bonnie kitang kita natin yung pag-aalala sa mukha niya. At dito inutusan na nga ni Saturn si Kizaru na ubusin na daw sila Bonnie, na agad namang ginawa ni Kizaru. Inatake nga niya itong sila Bonnie ng isang laser beam. So sinubukan pa ngang pigilan nila Franky at Sanji itong si Kizaru, pero wala nga rin silang nagawa at tinamaan pa rin ang ilan sa kanila. Hanggang sa nag-teleport na nga palapit itong si Kizaru kila Bonnie at aakmanan niyang aatakihin ang mga ito. Pero sa hindi nga inaasahang pangyayari biglang sumulpot itong si Luffy. Nag-quote nga ng haki itong si Luffy at sinuntok itong si Kizaru. Ang naging resulta nga nito medyo napuruhan itong si Kizaru. At habang pabagsak naman itong mga nahulog na grupo nila Bonnie, tinurn nga ni Luffy sa rubber itong lupa. At dito safe na ngang bumagsak sila Bonnie. Kaya naman dali-dali ngang pinuntahan kaagad ni Bonnie itong natuhog na si Vegapunk. Pagkakita nga ni Vegapunk kay Bonnie ang unang bukang bibig niya si Luffy daw si Sun God Nika. Nung marinig nga yun ni Bonnie biglang nag-flashback sa kanya yung kinuwento sa kanya ng tatay niyang si Kuma patungkol sa Sun God Nika. At nung ma-realize nga ni Bonnie na may point itong si Vegapunk manghang-mangha nga niyang tinitigan itong Gear 5 form ni Luffy. Hanggang sa napaluhan na nga lang si Bonnie nung maalala niya yung mga sacrifice ng ginawa ng tatay at nanay niya para lang makita itong Sun God Nika. At habang nangyayari nga itong moment na to nakita nating nagising na itong ancient robot. Dahan-dahan nga tong gumagalaw kasabay ng pagtugtog ng drums of liberation. Sa sumunod na panel naman biglang ang napunta yung scene sa labas ng Egghead Island. Ipinakita nga na may napakalaking barko na dumating sa Egghead Island. Nung makita nga ito ng mga marines bigla silang nagkagulo. Kilala nga daw nila itong barko na to. Pero ang alam daw nila na-disband na ito 100 years ago pa. So yung tinutukoy pala ng mga marines na to itong barko ng Giant Warrior Pirates. At dito ipinakita na nga sila Brogy at Dory. Nagtataka nga itong dalawa na to kung bakit tinatanong pa ng mga marines kung bakit nandito daw sila ngayon sa Egghead Island. Ang sinabi nga lang ni Brogy nandito daw sila para kay Luffy. Sinabi naman ni Dory na nandito nga daw sila para kay Sun God Nika. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1106.
Bale ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. So medyo maikli nga lang itong chapter ngayon, pero sobrang informative naman. Marami ngang revelations. At ang una na nga dyan ay itong pagre-reveal na si Bonnie pala ang pinakamataas sa hierarchy sa pagcommand sa mga pacifistas. So itong revelation nga na to ay maaaring ine-expect na ng marami. Dahil during nga sa mga unang chapters na itong Egghead Island arc, ang inaakala nga natin isang makasariling scientist lang itong si Vegapunk na handang isakripisyo ang lahat alang-alang lang sa mga imbensyon niya. Pero during nga sa naging flashback ni Kuma mas nakilala natin itong karakter niya. Although binuhos nga niya yung buong buhay niya para sa science, ipinakita pa nga rin na meron siyang puso. At sa pamamagitan nga yan ng pagpigil sa plano ni Gorosei Saturn para kay Kuma, may empathy nga siyang nararamdaman. At hindi nga naging hadlang itong superiority ni Gorosei Saturn para gawin niya kung ano man ang sa tingin niyang tama. Gaya ng imbis na lagyan niya ng bomba itong si Kuma, pinalitan nga niya ito at ginawang masya-shutdown na lang si Kuma. At ngayon nga itong pagbibigay ng pinakamataas na hierarchy kay Bonnie sa pagcommand sa mga pacifistas. Yes, ipinakita nga na napuruhan itong si Vegapunk sa ginawa ni Saturn. Pero sana lang malagpasan niya ito at makaligtas pa rin siya. Dahil kung ano nga yung ipinakitang sacrifice ni Kuma para kay Bonnie, sa tingin ko na ganitong sacrifice rin naman ang ginagawa ni Vegapunk para sa mag-ama na to. Sinugal nga niya yung sarili niyang buhay para lang iligtas silang dalawa. At hindi nga siya natatakot na baka patayin siya ng world government. Anyway, ang next revelation naman itong pagpapakita ng paggalaw ng ancient robot dahil sa naging transformation ni Luffy. So gaya nga ng nabanggit ko sa mga past videos natin, dahil nga sa in-emphasize sa last chapter na itong plano daw nila Vegapunk na ilipad palayo itong Thousand Sunny gamit itong Vega Force 1 hindi na mangyayari pa since sinira na nga ito ni Kizaru, mukhang itong ancient robot na nga ang papalit sa role na to. Siya nga ang magdadala sa Thousand Sunny palayo sa Egghead Island. Or kung hindi naman syempre tutulong to sa laban nila Luffy kay Gorosei Saturn. Bali ang huling revelation nga sa chapter na to itong pagre-reveal na yung parating pala sa Egghead Island itong sila Dory at Brogy. Ang pinaka nangingibabaw nga na tanong ngayon paano nalaman nila Dory at Brogy na si Luffy nga ang Sun God Nika, since nabanggit nga nila ito sa last panel ng chapter na to. So obviously dalawa lang naman ang magiging sagot dito. Una syempre dahil kay Shanks, since recently nga nakipagkita si Shanks sa dalawang giant na to sa Elbaf. At ang ikalawa naman na pwedeng maging rason dahil sa alam lang nila. Since sa mga hindi nakakaalam 300 plus years old nga ang lifespan ng mga giants sa One Piece. Meaning yung Void Century, which is 800 years ago lang, 3 generations away lang para kila Brogy at Dory. Ibig sabihin naabutan ng lolo nila itong si Joy Boy. At pwedeng ito nga yung rason kung bakit may idea sila Brogy at Dory kung sino o ano ang itsura ng Sun God Nika. Pwede ngang gaya sa mga Buccaneer pinagpapasapasahan rin ng mga giants yung kwento patungkol sa Sun God Nika. May ebidensya rin naman tayo niyan kay Mother Carmel during sa naging flashback ni Big Mom. Anyway, ayan na nga yung chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1106. Yung mga hindi ko nga natalakay sa chapter na to gagawa na lang natin ng separate video. Kaya naman kung may gusto nga kayong topic comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para magawa natin yan ng video. So yun lang, peace!